Hindi niya ito kayang talunin ng mag-isa. Ngunit nagbago na ang sitwasyon. Ang pinuno ng angkan. Si Orose, na may kapangyarihang halos katumbas ng isang dalubhasang mandirigma, ay sumugod din upang sumali sa laban. Ang high-class na Minotaur ay nasa panganib. Halos malapit nang magtagumpay ang mga tao at si Orose. Nanginginig ang high-class na Minotaur. Ayaw nitong mamatay ng walang saysay. Ayaw nitong patawarin ang mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Kaya sa sandaling ito, sina Sedus at Pinuno Oros ay gulat na nakatingin sa tanawing nasa harap nila. Balak ng high-class na Minotaur na magpakamatay kasama sila. Kumunot ang noo ni Sedus. Hindi kakayanin ng mga kabalyero ang bugso ng apoy na iyon. Kaya, agad niyang inutusan ang lahat na tumakbo palayo bago magpakasabog ang Minotaur. Ngunit sa sandaling ito, biglang sumugod si Aden patungo sa Minotaur na parang isang Diyos, na may ngiti pa sa kanyang mukha. Gustong sipsipin ang buong kapangyarihan ng higanting demonyong high class na ito. Ibaon ng mariin ni Aden ang demonyong espada sa katawan ng Minotaur na naghahanda ng sumabog. Unti-unting sinisipsip ang lakas nito. Nang hihilakbot na pinapanood ni Sedus mula sa ibaba ang tanawin. Paano makakayanan ni Ginoong Aden ang pagsabog na iyon? Mayroon pa kaya siyang ibang plano? Matapos ang ilang sandali ng pagsipsip ng lakas, kumunot ang noo ni Aden. Mas malaki ang lakas at mana ng demonyong ito kaysa sa inaakala niya. Imposibleng sipsipin ang lahat ng ito. Ngunit sayang naman kung bibitawan niya ngayon. Kaya't naisip niya, sige, gagawin ko pa rin. Sinubukan ni Aden na sipsipin ang mas maraming mahika. Hanggang sa naramdaman niyang sapat na. Sumigaw ng malakas si Aden, humihiling sa Hell-Lord na magpakita. Kailangan niya ang tulong nito. Nagpakita ang Hell-Lord sa kanyang anyong chibi. Nagalit pa dahil ginagamit siya. Agad itong nagbigay ng kondisyon. Kung nangako si Aden na hindi inom ng holy water sa loob ng 1 linggo, doon lamang siya tutulong. Agad na pumayag si Aden. Sapat na ang lakas na nasipsip ng espada. Dumating na ang huling kondisyon upang gisingin ang espada. Matapos magkasundo, hinawakan ng Hell-Lord ang espada. Ibinubuhos ang mahika upang gisingin ang Fallen Lord. Ang Lord na natutulog sa loob ng espada. Sa sandaling ito, natanggal na ang mga kadenang nagtatakip. Lumitaw ang kamalayan ng tunay na Diyos. Gustong malaman kung sino ang gumising sa kanya. Sinubukan ni Aden na pigilan ang sarili na lumuhod. Ibang-iba talaga ang Diyos na naghari sa sinaunang mundo ng impyerno. Nakakapanindig balahibo. Kung hindi siya isang ordinaryong tao, baka matagal nang kontrolado ang kanyang isipan at naging isang sunod-sunuran. Ngunit hindi na kailangang mag-alala ngayon. Narito rin ang pinakakinatatakutan ng Lord na ito. Ngumiti ang Hell-Lord bilang pagbati kay Beelzebub. Pagkakita ni Beelzebub dito, agad itong yumuko. Hindi na nangahas pang magmayabang. Hindi na nagdaldal pa ang Hell-Lord. Inutusan si Beelzebub na ibalik na ang kapangyarihan sa kanya. Pagkatapos ng ilang minutong pagluha, pumayag din sa wakas si Beelzebub. Ibinibigay ang kapangyarihan sa Lord na ito. Napangiti si Aden. Pinabagsak na ng Hell-Lord ang lahat ng iba pang Fallen Lords. At naging pinuno ng impyerno. Kaya normal lang na matakot ang mga Lord na ito sa Lord ng mga Lord. Ang Hell-Lord ay walang anumang marangal na anyo sa pagkakataong ito. Gusto lamang niya na tuparin ni Aden ang kanyang pangako. Na hindi inom ng holy water. Bumalik na sa realidad. Si Aden, na may espada na nagising na, ay lubusang nasisipsip ang mana at lakas mula sa high-class na Minotaur. Sa ibaba, nasasaksihan ng lahat ang isang labanan na sumira sa lahat. Sinikap ng lahat na iligtas ang kanilang sarili mula sa apoy at usok. Baliwalang sinipsip ni Aden ang Minotaur upang maging bahagi ito ng kanyang kapangyarihan. Sa huli, pagkatapos ng bagyo, sumiklab muli ang apoy. Tumayo si Aden sa harap ng apoy at usok sa isang napakagandang pose. Nagulat si Sedus. Hindi niya maintindihan kung paano nawala ang higanting demonyong high-class na Minotaur. Nararamdaman ni Aden sa panig na ito ang kapangyarihan ng tunay na Diyos.
sa kanyang katawan. Pagkatapos ay hindi niya napigilan at halos sumuka. Napakarami niyang nakain kanina. Hinamak ito ng Hellord. Kasalanan ni Aden kung bakit niya ito kinain lahat. Gaano man kalaki ang kapangyarihan kung aabusuhin. Ito ay magiging lason. Pinayuhan nito si Aden na sumuka na lamang. Sakim na pinilit ni Aden ang kanyang sarili na pigilan ang pagsuka. Sa sandaling ito, may lumitaw na isang itlog sa kanyang paanan. At mukhang isang phoenix ito. Sa wakas ay naintindihan ni Aden. Kaya naman nagamit ng Minotaur ang magic fire kanina. Ito ay sipsipin ng high-class na higanting demonyo. At bumalik sa isang tulog na estado hanggang ngayon. Hinaplos ni Aden ang itlog. Iniisip na ito ay isang pambihirang uri na katulad ng isang dragon. Bakit kaya ito narito? Ngunit mahalaga ba iyon? Hindi mahalaga. Nagsimulang maglaway si Aden. Kahit nabusog na siya, gusto pa rin niyang kainin ang itlog. Upang sipsipin ang magic fire. Nang maghahanda na si Aden na kumain ng merienda, napigilan siya ni Sedus at pinuri si Aden. Tinapik pa siya nito sa balikat. Dahil sa bahagyang pagtapik na ito, hindi na napigilan ni Aden at isinuka ang lahat ng mana na sinisikap niyang sipsipin kanina. Noon lamang napansin ni Sedus ang itlog ng phoenix sa tabi ni Aden. Lubha siyang nagulat nang makita ang isang nilalang na napakabihira na lumitaw dito. Nalulungkot pa rin si Aden sa pagkawala ng mana at lakas. Ngunit sa sandaling ito, nagkaroon ng bitak ang itlog. Mula sa loob ay lumabas ang isang phoenix na napakainit. Napakaapoy ng buong katawan. Mabait na ipinaliwanag ng Hellord na nagising ang phoenix dahil sa pagtanggap ng mana. Mula sa pagsuka kanina. Hindi may paliwanag ang mangyari kaya maaaring itinuring siya nitong tagapagligtas. Nagulat din ang ilang kabalyero nang makita ang paglitaw ng phoenix dito. Galit na tumingin si Aden kay Sedus na nakanganga. Kung hindi dahil sa kanya, na sana ay sinipsip na niya ang lahat. Bigla, hindi lumipad ang phoenix. Sa halip, umupo ito sa ulo ni Aden. Lito rin si Aden. Akala pa niya na alam ng phoenix ang tungkol sa balak niyang kainin ang itlog. Kaya gusto nitong maghiganti. Mabait na ipinaliwanag ng Hellord na ito ay isang pagpapala mula sa phoenix. Binigyan siya ng phoenix ng kapangyarihang labanan ang karamihan sa mga apoy. Tutal, nagising ito dahil sa mana ni Aden, kaya maaaring itinuring siya nitong tagapagligtas. Nang marinig ni Aden ang tungkol sa kanyang bagong kapangyarihang labanan ng apoy, napangiti siya. Magiging napakalaking tulong nito sa pakikipaglaban sa demonyong mahiwang iyon. Matapos ang lahat, umalis ang phoenix. Nag-iwan lamang ng isang balahibo nito. Nag-aalalang lumapit si Sedus kay Aden upang kumustahin siya. Nagpasalamat din dahil kay Aden. Nakasaksi siya ng napakaraming bagay na hindi niya akalain. Sa sandaling ito, nakita ni Aden si Oros. At tinanong kung bakit pa siya narito, gusto pa ba nitong makipaglaban. Sinabi lamang ni Oros na ang paglabag sa panata ay may kapalit. At ang kapalit ay kamatayan, kaya putulin na ang kanyang ulo. Nang marinig ni Aden ang mga salitang ito ni Orose, doon lamang niya nalaman ang tungkol sa panata ni Oros noon. Noon pa man, naglaban na ang pamilya Remis at ang pinuno ng angkan ng Orose. Sa lupaing ito, sa huli, natalo ang pinuno ng angkan ng Orose at nanumpa na hindi nabababa mula sa bundok. Iyon ang dahilan kung bakit sila nanirahan sa bundok at pinoprotektahan ang lupaing ito. Tumingin si Aden kay Oros. Si Orose ay mula sa isang lahi na mas iginagalang ang panata kaysa sa buhay. Sa ngayon, gustong kunin ng pinuno ng angkan ang sarili niyang buhay para masigurado ang kaligtasan ng kanilang tribo. Ngunit biglang nagbago ang isip ni Aden. Sinabi niyang hindi niya kailangan ang ulo nito. Kaya bumalik na lang ito at mabuhay. Pero biglang nagalit ang pinuno ng angkan. Sinasabing ito ay panata na ng kanilang mga ninuno. At kailangan niyang magbayad sa paglabag sa panata. Nairita si Aden sa kadaldalan ng Orsi na ito. At gusto na niyang putulin ang ulo nito.
Pero naalala niya na nakatulong din ang mga Orsi sa pagprotekta sa teritoryo ng kanyang pamilya. Kaya nagpigil na lang si Aden. Para malutas ang sitwasyon. Umiti si Aden at sinabing hindi niya kailangan ang ulo nito. Sa halip magbayad na lang ang tribo nila sa ibang paraan na mas kapaki-pakinabang. Kinabukasan. Hindi makapaniwala si Sedu sa nakita niya sa fortress. Ang mga tao at si Oros ay magkasamang inaayos ang Attila Fortress. Ipinaliwanag ni Aden na karaniwang inaabot ng ilang buwan ang pagkukumpuni. Ngunit dahil sa tulong ng mga Orsi, 1 linggo lang ang kailangan. Sa ngayon, nailigtas na ng mga Orsi ang buhay ng kanilang pinuno. At nakakuha pa ng mga manggagawa ang mga tao. Hindi ba't panalo ang lahat? Mumiti nang walang magawa si Sedus. At sinabing parang nakikipag-usap siya kay Aden. Sa isang dragon na nabuhay ng daan-daang taon. Matapos malutas ang sitwasyon sa Attila Fortress. Iminungkahi ni Sedus na ipaubaya na nila ang problema. Sa Tower of Slaughter. Kahit ang mga halimaw mula sa ibang dimensyon ay nagpapakita na lampas na ito sa kanilang kontrol. Nang marinig ni Aden ang Tower of Slaughter, napangiti siya. Nakuha na niya ang gusto niya. Kaya wala na siyang dapat alalahanin. Isang paglalakbay at napakaraming napala. Pagkatapos nito, babalik na siya sa bahay. At tahimik na magpapalakas. Pero mukhang hindi epektibo ang tahimik na pagpapalakas. Bumalik si Aden. Sa yakap ng pagmamahal ng kanyang mga kababayan. Masaya sila. At nagpapasalamat kay Aden sa pagligtas sa kanilang teritoryo mula sa higanting demonyo. Wala talagang katulad si Lord Cho. May ilang kababayan na nag-uusap. Kumalat ang balita na natalo ang mga high-class Cho sa ilalim ng espada ng batang master. Kahit na, parang nakokontrol niya pa ang Phoenix at ang mga Orsi. Namula ang mukha ni Aden sa mga balitang ito. Ayaw na ayaw niya sa mga ganitong pagdiriwang. Matapos tumawa, nasabi ng Helllord na gusto lang ng mga tao na makita siyang maging isang bayani. Pagbalik sa bahay, sa research room ni Cassie. Kumunot ang noo ni Aden. Wala na bang paraan para gamutin ito? Ngumiti si Cassie. Humihingi ako ng paumanhin, Aden. Mas malala ang mana disruption syndrome sa katawan ko kaysa sa inaakala ko. Sa tingin ko, mas maraming materyales ang kailangan namin para sa gamot kaysa noong ginagamot si Luo. Nang marinig ito ni Aden, gusto niyang gumamit ng pera para hanapin ito. Ngunit mumiti lang si Cassie. Sinabing hindi pera ang problema, kundi kailangan nila ng isang profesional na alchemist para makagawa ng pinakamataas na kalidad na elixir. At ang taong tulad noon ay makikita lang sa palasyo. Mukhang kontento si Cassie at nagpasalamat sa kabutihan ni Aden. Tanggap na niya ang kanyang nalalapit na kamatayan. Pero biglang tumayo si Aden at kalmadong nagsalita. Kung alchemist lang ang kailangan, madali lang. Kilala niya ang isa. Pupuntahan niya ito ngayon. Nagulat si Cassie. Naalala niya ang unang araw na nagkita sila. May pagdududa. Kung bakit isang delinkwenteng anak ng mayaman ang biglang pumunta para bisitahin siya. At nag-alok pa siya ng paraan para gamutin ang mana disruption syndrome. At nagbigay pa ng pondo para sa pananaliksik. Dahil alam niyang hindi na magtatagal ang kanyang katawan. Tinanggap niya ang alok ng taong ito. Ngunit kahit na nagamot na niya ang iba, hindi niya magamot ang sarili. Halos hindi gumagana sa kanya ang paraan ng panggamot. At ngayon, nang masaksihan ang ginawa ni Aden, naramdaman ni Cassie ang init sa kanyang puso. Umiti siya habang tumutulo ang luha. Kung gayon, umaasa ako sa iyo. Habang paalis, nagpaalala ang Helllord sa kanya. Parang kumikilos si Aden para sa kapakanan ng iba. Mag-ingat sana siya. Wala lang kay Aden. Ginagawa niya lang ito para tuparin ang kanyang pangako. Isa pa. Pupuntahan niya rin naman ang alchemist. Wala nang masyadong oras ang taong ito. Pagkalipas ng 3 araw, nagpakita si Aden sa Makalan City. Maraming nagtitinda. Ito nga ang pinakamalaking malayang lungsod sa imperyo. Nagduda ang Helllord nang tawagin ni Aden ang lugar na lungsod.
Ipinaliwanag ni Aden na sikat ang lungsod dahil sa kasipagan ng mga tao. Isang lugar na nawala dahil sa pag-atake ng isang baliw na dragon. Siguro siya lang ang nagtataka sa sitwasyon na ito. Mabilis na sumingit si Aden sa mga tao at pumunta sa labas ng Makalan City. Sa isang slum area, 3 lalaki na may malalaking espada at palakol ang sinisindak. Ang isang payat na lalaki sa pader. Gusto nilang kunin ang gamit na hinihingi nila mula pa kahapon. Nanginginig na sumagot ang payat na lalaki. Kahit anong gawin niya, isa lang ang kaya niyang gawin kada linggo. Kung bigla nilang pinapagawa sa kanya na doblehin ang gawain para makagawa ng mataas na antas na elixir. Paano niya kaya iyon? Nagbanta ang mga lalaki na ibigay agad ang elixir. At gusto pa nilang gumamit ng dahas. Itinaas si Joseph sa lig. Nagpaalala ang 3 lalaki na kung hindi nito ibibigay ang gamit sa susunod na araw, mapapahamak ang kanyang collateral. Nang marinig ito ni Joseph, nanginig siya. Sa sandaling ito, lumitaw ang isang taong may malanding boses. At nagsabing mayroon bang sinisindak, niloloko, o kinikikilan na nangangailangan ng tulong. Nang makita ito ng 3 lalaki, lumapit sila para harapin ang taong ito. Ngunit hindi natakot ang lalaki. Bumaling pa ito para tanungin si Joseph kung siya ay kinikikilan o niloloko. Nagalit ang Karen na binaliwala at itinaas ang kamao. Ngunit hindi inaasahan na isang suntok lang ang ginamit ng malanding tao para pabagsakin ito. Si Aden pala iyon. Nang makita ng pinuno ang kanyang kaibigan na pinatay, nagalit ito. Agad na bumunot ito ng espada at gustong harapin si Aden. Pero napakaikli ng mga atake nito. Bahagyang gumalaw si Aden at naiwasan na niya ang mga atake nito. Kahit pa, na-activate niya ang Ring of Agility para ibaba ang pantalon nito sa harap ng lahat. Nainsulto at galit na galit ang pinuno at sinigawan si Aden. Isa kang mukhang duwende. Nainsulto si Aden at nagalit. Hindi na siya nagbibiro at seryosong nakipaglaban. Inactivate niya ang aura sword para baliin ang espada nito. At mabilis at madaling pinatay ang taong ito. Galit na galit si Aden. Paano siya ikinumpara ng bastos na ito sa duwende? Mabait pa siya dahil hindi niya ito pinatay. Nang makita ng natitirang lalaki na pinatay na ang 2 kapatid niya, natakot ito at umihi sa kanyang pantalon. Naisip niya na, bakit isang batang master tulad nito nagpakita sa slum area? Ngumiti si Aden kay Joseph at tinanong kung kailangan nito ng tulong. Napakamura ng kanyang serbisyo. Lumunok ng laway si Joseph at tumingin sa taong nasa harap niya. Isang sword master na ginising ang sword aura at nag-alok pa na tulungan siya sa napakamurang halaga. Pero wala na talaga siyang ibang pagpipilian. Naiyak si Joseph at nagmakaawa kay Aden na iligtas ang kanyang anak. Si Joseph pala ay isang sikat na alchemist na nagmula sa China. Sa underground ng Makalan City, ang kanyang anak na babae ay dinukot ng grupo ng Severus, isang organisasyon ng kriminal. Ginawa ito ng pinuno dahil alam niyang alchemist si Joseph. Ang layunin ay para mapilitan siya na magbigay ng isang elixir kada linggo sa kanila. Sa kabilang banda, pananatilihin nilang ligtas ang kanyang anak na si Alice. Dahil sa kanyang anak, matyagang binigyan ni Joseph ng gamot ang mga ito sa loob ng ilang taon. Ngunit sa huli, ang balita na natanggap niya ay matagal nang patay ang kanyang anak. Sa huli, inupahan ni Joseph si Aden para tulungan siyang maghiganti. At pagkatapos ay nagpakamatay para makasama ang kanyang anak. Gayunpaman, kwento lang iyon mula sa nakaraang buhay. Hindi pa huli ang lahat. Naiyak si Joseph at nagmakaawa kay Aden na tulungan siya. Nangako pa siyang ibibigay sa kanya ang lahat ng gusto nito. Nang marinig ito ni Aden, napangiti siya ng may kasiyahan. Naabot na ang kasunduan. Umakyat si Hellord sa sandaling ito. Sa pamamagitan ni Bildebap, sinasabing si Aden ang nag-iisang taong nakilala niya, na may mas malaking ambisyon kaysa sa kanya. Hindi nawala ang tuwa ni Aden sa pangyayaring ito. Tutal, napakagandang deal din ito. Bumaling si Aden para tawagin ang natitirang basagulero.
na naghahanda ng tumakas. Gusto niya itong gamitin para dalhin siya sa teritoryo ng grupo. Sa punong tanggapan ng grupo ng Saberoth. Sa opisina ng lider ng grupo. Tuwang-tuwa ang pinuno na si Uncle Anko. Sa hinaharap. Pagkatapos niyang makuha ang 2 gamot mula kay Joseph. Siguradong malaki ang kikitain nila. Gusto pa niyang tikman ang isa. Para malaman kung talagang kasing ganda nito ang sabi-sabi. Sa sandaling ito, may pumasok sa opisina. Nang makita ni Uncle na bumalik na ang kanyang tauhan. Tuwang-tuwa siya na kunin ang 2 gamot. Ngunit sa sandaling ito, may lumitaw na isang tao sa silid. Nang makita siya ni Aden, masaya niya itong binati. Kumunot ang noo ni Aden at tinanong si Aden kung bakit ito nangahas na saktan ang mga miyembro ng kanyang grupo. Tutal, napakatanga naman na pumasok sa yungib ng tigre. Habang nagsasalita, hinawakan niya ang ilalim ng kanyang mesa. Doon nakalagay ang isang emergency alarm, na kung saan ipapasok lang niya ang kanyang enerhiya at tutunog ito. Darating na ang kanyang mga tauhan. Tutal, walang magagawa ang squatter. Pero ang tagal na. Pero hindi pa rin dumating ang mga tauhan ng grupo. Nagsimula ng kabahan si Anko. Hindi nagsalita ng marami si Aden at lumapit dito. Ang mga miyembro ng grupo ng Severus. Sa labas ay pinatulog na niya. Cold na sinabi ni Aden kay Uncle. Naibigay na nito si Joseph doon. Ngumiti si Anko. Iyon pala. Ang mercenaryong dinala ni Joseph. Huwag kang magyabang. Kung ilang maliliit lang ang pinatay mo. Tutal, siya pa rin ang pinakamalakas sa grupong ito. Hindi pinatagal ni Aden ang mga sinasabi nito. At agad na binugbog ito. Maya-maya, pinamumugtong mukha ang Severus. Uncle na pumunta sa kulungan para buksan ang pinto ng silid. Tumingin si Aden sa paligid at kumunot ang noo. Bakit nila ikinulong ang isang batang babae sa lugar na ito? Bumuntong hininga si Uncle at sinabing. Hindi naman daw ito basta batang babae. Totoo nga. Pagkabukas pa lang ni Uncle ng selda. Sinipa na ni Ali si Uncle palayo. Galit na tumingin si Ali sa harap. Hindi na pigilang purihin ni Aden ang nakita niya. Talented nga si Alice. Sinalakay ni Ali si Aden. Depensa lang si Aden habang nakikinig sa Hell Lord. May kakaibang kapangyarihan daw sa katawan ng batang babae. Kapangyarihan daw ng isang napakakomplikadong nilalang. Hindi gaanong interesado si Aden dito. Ang gusto niya lang ay magawa ang kanyang misyon na maibalik sa ama si Alice. Habang abala sa pag-atake ang batang babae. Sinabi ni Aden na nandito siya para iligtas siya. Para dalhin siya pabalik kay Joseph. Nang marinig ito ni Alice, tumigil siya sa pag-atake. Sa huli, niyakap niya si Aden at umiyak ng malakas. Gusto na niyang umuwi sa kanyang ama. Tahimik na inalo ni Aden ang batang babae. Napaisip ang Hell Lord na mayroon din palang pagkamaawain ang lalaking ito. Ibang-iba ito sa nakaraan niya. Naibalik si Ali sa kanyang ama. Masayang niyakap ng batang babae ang kanyang ama. Magkayakap ang dalawa habang umiiyak. Hindi napigilan ni Aden ang ngumiti sa nakita niya. Matapos patulugin si Alice. Formal na nagpasalamat si Joseph kay Aden. Ngumiti si Aden at sinabing huwag na siyang pasalamatan. Diretso na sila sa pagbabayad. Hindi nagbago ang isip ni Joseph. Tinanong niya si Aden kung magkano ang gusto niya. Ngumiti si Aden na parang kontrabida. At tinanong si Joseph kung sa tingin niya. Gaano kahalaga ang buhay ng kanyang anak. Kumunot ang noo ni Joseph at sinabing. Mas mahalaga pa sa buhay niya ang kanyang anak. Kung kailangan ni Aden ng pera, magtatrabaho siya habang buhay para bayaran siya. Mayaman na si Aden ngayon. Hindi niya kailangan ang pera. Ang gusto ni Aden ay ang ilan sa mga diskarte ni Joseph sa alchemy. Nagulat si Joseph nang marinig ito. Tumango si Aden. Kailangan niya ng isang alchemist na may maingat na kasanayan. Sa wakas, naintindihan ni Joseph na gusto lang ni Aden ang kanyang diskarte sa alchemy. Tutal, hindi niya naman ito tatanggihan. Kinuha niya ang isang top-level na elixir na nagawa niya at gustong ibigay kay Aden. Nang makita ni Aden ang elixir,
Kumislap ang kanyang mga mata. Gusto niya itong inumin. Nakonsensya ang Hell Lord sa nakita niya. Wala lang kay Aden. Sinabi niya na kaya lang ito sinasabi dahil hindi pa niya nasubukan ang elixir. Walang pag-aalinlangan, isinubo at ininom ni Aden ang gamot. Sa sandaling iyon, isang napakalaking lakas ang gumapang sa katawan ni Aden. Sa isang inuman lang, doble na ang mana sa katawan niya. Ngumiti si Aden at pinuri ang talento ni Joseph. Medyo lumaki ang ulo ni Joseph. Sinabi nitong gagawa pa siya ng ganitong gamot para makabayad sa kanya. Ngunit tumanggi si Aden. Gusto lang niyang sumali si Joseph sa kanyang pamilya. Kapalit ng proteksyon niya sa kanila ng kanyang anak. Nagulat si Joseph nang marinig ito. Sino ba ang kaharap niya ngayon? Ngumiti si Aden at nagpakilala. Siya si Aden Remis, panganay na anak ng Remis family. Nang marinig ang pangalang ito ni Joseph, nagulat siya. Hindi ba siya ang lalaking pinag-uusapan sa bayan kamakailan? Mula sa Lord Cho hanggang sa Prinsip Cho. Hindi makapaniwala si Aden sa mga bansag na ito. Pinagpapawisan si Joseph. Tinanong niya si Aden kung bakit kailangan nitong pumunta sa isang lugar na katulad nito. Hindi naglihim si Aden at sinabing may kailangan siyang tulong. Kung malulutas ni Joseph ang problema niya, protektahan ng Remis family ang kanyang pamilya habang buhay. Hindi nag-atubiling pumayag si Joseph. Gusto muna niyang malaman kung ano ang problema ni Aden. Pagsapit ng gabi, sa research room ni Cassie, sinuri ni Joseph ang katawan ni Cassie. Napaisip ito na ang pinakamalalang kaso ng mana disruption syndrome. Na nakita niya, kung hindi dahil sa kapangyarihan ng lahing bestya, baka matagal na itong patay. Tumingin si Joseph sa paraan ng panggamot at sinabing posible ang paraan na ito. Ang problema lang, kailangan nilang kunin ang mga kailangan para makagawa ng gamot. Sinabi ni Aden na hindi mahirap hanapin ang mga materyales. Mayaman siya. Ngunit sinabi ni Joseph na may ilang materyales na hindi mabibili ng pera. Wala rin silang paraan para kunin ang mga ito. Malinaw na sinasabi sa pamamaraan na ang mana disruption syndrome ay isang sakit kung saan nababara ang mga mana. Kaya, kailangan nila ng mana na may sobrang init na atributo ng apoy para tunawin ang mana. Ang pinakamahirap na bahagi ay ito. Paano sila makakakuha ng mana na may sobrang init na atributo ng apoy? Maaaring ang puso ng Fire Dragon o ang balahibo ng Phoenix Fire. Mahirap hanapin ang mga bihirang alamat na nilalang. Wala nang pag-asa si Cassie at nagpasalamat kay Joseph sa pagpunta. Sa sandaling iyon, kinuha ni Aden ang isang bagay. Kinuha niya ang balahibo ng Phoenix na nakuha niya dati. Nagulat si Joseph at Cassie sa nakita nila. Hindi ba alamat na nilalang ang Phoenix? Paano niya nakuha iyon? Naalala ni Aden ang araw na iyon. Mukhang nakapulot lang siya ng balahibo ng ibon na iyon. Nasasabik na kinuha ni Joseph ang balahibo. Nagagamitin para sa gamot sa loob ng 2 araw. Nakita ni Cassie ang lahat. At patuloy na tumulo ang luha. Sa sandaling ito, lumitaw si Philip. At sinabing pinapahanap siya ng duke kay Aden. Nang marinig ito ni Aden, kinabahan siya. Bigla siyang nawala. Nang walang anumang sinabi. Kaya ba pagalitan na siya? Sa opisina ng duke. Sinabi ni Aden na mayroon siyang kailangang gawin sa Makalan City. Nagpaumanhin siya sa duke. Hindi naman para pagalitan si Aden, kaya siya pinatawag ni Duke Remis. Gusto lang nitong ibigay ang isang imbitasyon sa isang banquet kay Aden. Gusto niyang samahan siya sa kaarawan ng prinsipe. Nang marinig ito ni Aden, sinabi agad nitong, bakit hindi na lang si Cade ang pumunta? Madalas namang siya ang kumakatawan sa pamilya. At isa pa, hindi siya libre. Ipinaliwanag ni Duke Remis na tumanggi si Cade dahil may kailangan siyang gawin sa Knight's Order. Isa pa, maraming tao ang gustong makita si Aden. Pumapayag na sana si Aden nang maalala niyang taong 450 ito. Mabilis siyang bumawi at agad na umiti at tinanggap ang imbitasyon. Sinabi pa niyang gusto niyang pumunta para kumatawan sa kanyang kapatid.
at para makita siya ng lahat. Nang makita ni Duke Remis na pumayag ang kanyang panganay na anak, masaya siyang pinauwi ito. Habang pauwi sa kanyang kwarto, tinanong ng Hellord kung bakit. Nagbago ang isip ni Aden. Naalala ni Aden na isang malaking pangyayari ang magaganap sa banquet ngayong taon. Aatakihin ng mga Dark Magician sa kalagitnaan ng banquet. At ang namumuno sa lahat ay ang reyna ng mga Dark Magician, ang Silver Witch. Gusto ni Aden na mapunta sa kanyang panig ang babaeng iyon. May 1,001 tanong ang Hellord. Hindi ba kinasusuklaman ni Aden ang mga Dark Magician? Bakit kaya niya gustong makipagkaibigan sa kanila? Naalala ni Aden na hindi tulad ng mga Dark Magician na kulto. Ang Silver Witch ang pinuno ng isang mapayapang grupo. Ang apoy ng Florence. Kahit na pinatay niya ang isang tao sa nakaraang buhay, gusto niyang baguhin ang kinahinatnan na iyon. Sa nakaraang buhay, sa malawak na dagat ng apoy, nakahiga sa lupa ang humihinang Silver Witch na nakangiti kay Aden. Sinabi nito ang mga huling salita nito. Sabi sana maging kaibigan sila kung nagkita sila sa ibang paraan. Sa nakaraang buhay, hindi nagawang lutasin ni Aden ang dark magic. Hindi niya napabalik ang kalooban ni Florence. Habang papunta sa palasyo, bumuntong hininga si Aden habang nakaupo sa karwahe. Bakit kailangan nila ng napakalaking konvoy? Para pumunta lang sa palasyo para dumalo sa isang kaarawan? Ipinaliwanag ni Luo na ang laki ng konvoy ay sumisimbolo sa lakas ng isang pamilya. Hindi ito maiiwasan. Para sa reputasyon ng Remis, nagtaka si Luo kung bakit dumaan ang konvoy sa paligid, imbes na dumaan sa shortcut. Sa likod kasi, tumigil sila sa mga bayan na ito. Gumawa ng dahilan si Aden. Sinasabing gusto lang nitong mag-relax. Ang tunay na dahilan ay gusto niyang kumuha ng ilang top tier na gamot kay Joseph, ngunit ang problema ay ang mga materyales. Kailangan nila ng luha ng tree folk, nagawa mula sa tree spirit. Ngunit sa ngayon, nanganganib ang mga tree spirit. Kaya mahirap hanapin ang mga ito. Hindi pa nakakita si Aden ng tree folk sa parehong buhay niya. Ngunit iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang daanan ang daan na ito. Para kumuha ng maliit na regalo. Inutusan ni Aden ang kanyang konvoy. Naunahin na sila ni Luo. Kailangan muna niyang tumigil dito. Gusto talaga ni Luo na samahan ang kanyang young master. Ngunit agad na tinanggihan ni Aden ang kahilingan na ito. Tutal, mas malakas pa siya kaysa sa mga tauhan niya. Matapos mahiwalay si Aden sa konvoy, pumasok siya sa kakahuyan. Sa wakas, narating na niya ang kanyang patutunguhan. Tumingin ang Hellord sa batong hugis puso sa harap nito. At napakaimbi. Ito ay isang tindero na espiritu mula sa tindahan ng magiliw na espiritu. Basta kailangan ng tumatawag nito. Wala raw bagay na wala sa tindahan nito. Mga negosyanteng espiritu. Ang mga espiritong nakikipagkalakalan na may malaking hangarin sa pera ay madalas na nagtitipon sa tindahan ng espiritu. Ang tatak nila ay mga sombrero sa kanilang ulo. Kadalasan kapag nalinis ng isang tao ang kulungan, magpapadala ang tindahan ng isang espiritu para ipagpalit ang mga karagdagang bagay sa piitan. Ngumiti ng may ambisyon ang kuneho at tinanong si Aden kung gusto nitong ipagpalit ang kalasag ng Benson. Kaya raw nitong bilhin sa napakagandang presyo. Ngunit agad na tumanggi si Aden. Ayaw nitong ibenta ang kalasag. Gusto nitong makakuha ng impormasyon tungkol sa lokasyon kung saan naninirahan ang mga tree folk. Sa kanlurang lupain, kinamot ng sakim na kuneho ang kanyang kamay. Sinabing napakamahal daw ng impormasyon tungkol sa mga tree folk. 2,000 gold daw ang isang lokasyon. Agad na tumawad si Aden at nagbigay ng 4,000 gold na nagpakislap sa mga mata ng kuneho. Kahit na ang Hellord ay umakyat at sinigawan si Aden. Sa pagiging tanga, bakit niya itinaas ang presyo? May utang ba siya sa kuneho na ito sa nakaraang buhay? Umiti si Aden, hindi ito pagbabayad ng utang. Ito lang daw ang diskarteng itinuro ni Vance para makagisa ng negosyanteng espiritu. Ngumiti si Aden.
At sinabihan ang kuneho na ibigay sa kanya ang lokasyon ng mga trifo. At ang 4,000 gold. Nang marinig ito ng kuneho, naging gulat ang kanyang mukha. Nawawala na ba sa isip ang taong ito? Bakit niya hinihingi ang lokasyon at ang pera? Ngumiti si Aden at sinabing, gusto lang niyang gumawa ng isang kasunduan. Sa halip, ibebenta niya sa kanya ang bagay na nasa likod niya. Nagulat ang kuneho nang marinig ito. Sinabi ni Aden na kung ayaw ng kuneho, wawasakin na niya ito ngayon din. Pinagpawisan ang kuneho nang marinig ito. Paano nalaman ng taong ito ang impormasyon? Tungkol sa core ng kulungan, lahat ng iba ay iniiwan na lang ito dito. Dahil hindi nila alam ang tunay na gamit nito. Nalito ang kuneho. Kung ngayon pa lang, nalaman ng iba tungkol sa pagbili ng core ng kulungan sa pamamagitan ng pera. Magagalit kaya ang mga nauna sa kanya? Pero kung hindi niya kukunin ang core ng impyerno, sisibakin siya ng gumagawa ng sombrero. Nang makita ni Aden na hindi pa rin sumasagot ang kuneho, nagkunwari itong bubunot ng espada. Umiyak ang kuneho at agad na tinanggap ang kasunduan.